Tatandaan niyo po ang tatlong palatandaan na ito na ang Diyos nga ang kumakausap sa iyo. First, God speaks to us in our conscience. Ano po ang konsensya? Yan po yung boses ng Diyos sa ating kaluluwa. At alam na alam mo na konsensya mo na ang nagsasalita kapag tinutuwid niya ang pagkatao mo para mas makamukha mo, mas makawangis mo si Kristo. Minsan nagkakaroon ng labanan yung boses ng ating kaluluwa at boses ng ating katawan. Di po ba? Pero sino ang mananalo sa dalawang boses? Depende sa pinapakain mo. Depende sa binibigyan mo ng atensyon. Kung puro na lang sarap ng katawan mo ang inuuna mo, magiging mas malakas ang tawag nito sa iyo. Kung inuuna mo lang palagi ang sarap ng iyong katawan, magiging pipi ang iyong konsensya. Di po ba? Kaya nga, kapag hindi mo na naririnig yung konsensya mo, madalas nagpapadala ang Diyos ng isang karanasan para gisingin ka. Kamukha po ni San Pablo, narinig naman natin sa unang pagbasa, nahulog siya sa kabayo. Ang sakit po nun, kaya nga ang sabi po ni C.S. Lewis, God whispers to us in our joys, but God shouts to us in our pain. May dahilan yung sakit ng iyong nararamdaman. Yan din ay pangungusap, ikaw ay kinakausap ng Diyos. Ano ang mensahe ng Diyos sa iyo? Kapatid, magbago ka na. Sana makamukha mo si Jesus. Dahil ang ating Panginoon, ang katotohanan, ang daan at ang buhay. Kaya nga, pag hindi ka nabubuhay, kamukha ni Jesus, anong nangyayari sa iyo? Ikaw ay naliligaw, ikaw ay nabubuhay sa isang kasinungalingan, at paunti-unti na namamatay ka. Namamatay ka, hindi lang physically, pero namamatay ka spiritually. But the second sign that God is speaking to you is that God will give you a course of action. Alam na alam mo na ang Diyos na nagsasalita. Kapag binibigyan ka niya mga hakbang, kapag meron ng pinapagawa ang Diyos sa iyo, kamukha po sa ating kwento, sinabihan daw si San Pablo, pagkatapos siya mahulog sa kabayo, tumayo ka, pumunta ka sa syudad. Kaya nga po, alam na alam mo, galing sa Diyos, yung iyong naririnig. Kapag malinaw sa iyo, ano dapat ang iyong gawin. Hindi galing sa Diyos, yung iyong naririnig. Kapag nalilito ka, kapag ginugulo ang iyong kaisipan. Kaya nga kapatid, ang pinakamagandang gawin, kapag litong-lito ka ay, huminto ka muna, magdasal ka. Huwag mo sasabihin, bahala na. Opo, bahala ang Diyos. Pero hindi ka naman niya hahayaan na maligaw sa buhay. Hindi po ba? Huwag kang titigil sa iyong pananalangin hanggat hindi malinaw sa iyo kung ano dapat ang iyong gawin. Amen? It is God talking to us when we see a set of action that we need to do in our life. Even if that action is to remain still and be silent. Doing nothing, praying, talking to the Lord, that's not nothing. That's something. Kaya subukan niyo po mga kapatid, na sa susunod po na magkaroon kayo ng problema, isuko niyo sa Diyos yung mga pagsubok niyo at maghintay ka lang. Bibigyan ka niya ng hakbang. Kahit na paisa-isa lang yan, yan ang sundan mo. Amen? Kaya balikan niyo po ang ating unang pagbasa, sabi ng Diyos, wait for further instruction. Kailangan natin matutunan yan kasi ang dami sa atin nagmamadali. Di po ba? Ang dami sa atin atat na atat, hindi mapakali. Kapag meron ka ng tukso na umpisa ka, nabilisan mo sa buhay mo, pray over this, say, wait for further instruction from the Lord. Wait for the Lord. Dahil ano din sabi sa banal na kasulatan, napakaganda, those who wait for the Lord, their strengths are renewed. Wow. Yung paghihintay mo lang sa Diyos, dun ka lumalakas. Amen? Hindi man po ipapakita ng Diyos sa atin lahat ng plano. Pero kung susunod ka sa pinapagawa niya, makakarating ka dun sa pangarap ng Diyos para sa iyo. God will give us one instruction
at a time. God will show us one step at a time. God will lead us. And believe, if you follow God, you will grow in faith. Amen? Tandaan, hindi naman nagmamadali ang Diyos eh. Ikaw lang ang nagmamadali. At madalas, ang mga nagmamadali ay nagkakamali. Amen?